Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 180 ng International League. Nagawa nga makapuntos nitong mamalalaro ng Dream Team laban sa depensa ng Shouko. Ngunit, itong si Mitsui ay hindi rin pumayag na matambakan na naman sila ng Dream Team. Kaya naman, agad itong gumawa ng tres at agad niya rin namang naipasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maitabla na nila ang score sa Dream Team. Kaya naman, ang buong tagahanga ng Shouko ay labis na natutuwa at nagsisigawan sa loob ng court. Habang itong si Ayako naman ay hindi rin mapigilan ng tuwa dahil sa nagawa na nilang maitabla ang score sa Dream Team. Ayos! Ngayon, tabla na ang score natin sa Dream Team. Siguradong sa atin nadadaloy ang takbo ng laban na to. Sige mga kasama, ipagpatuloy nyo lang yan. Gawin nyo ang lahat para mapigilan ang kanilang pag-atake. Bilisan nyo na, Shouko! Depensa na! At kunin nyo ang bola mula sa kanila para tuluyan na nating makontrol ang laban na to. Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang napatayo pa sa kanyang kinauupuan. Dahil na nga sa sobrang natutuwa ito sa ipinapakitang laro ng kanyang mga kasama. Nakakainis na! Nakagawa na naman sila ng puntos laban sa amin. Kailangan makagawa kami ng puntos dito para hindi nila tuluyang makuha ang momentum ng laban na to. Dream Team! Ano bang ginagawa nyo? Bakit nyo sila inahayaan na makapuntos sa inyo? At bakit nyo sila inahayaan na makuha ang bola laban sa inyo? Bilisan nyo na! Gumawa na kayo ng puntos at huwag nyo nang hayaan na magawa na naman kayo mapigilan ng mga manlalaro ng Shouko. Yan naman ang sigaw ng coach ng Dream Team. Habang itong mga tagahanga ng Shouko ay todo ang sigawan. Dahil na nga sa natutuwa na rin sila dahil nagagawa ng makontrol ng Shouko ang laban. Ayos! Ang husay nyo talaga, Shouko! Ipagpatuloy nyo lang yan at lalo nyo panggalingan para kayo na talaga lumamang sa laban. Dalian nyo na, Shouko! Depensa na! Huwag nyo nga hayaan na makapuntos pang muli ang Shouko sa inyo. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Ayos! Ang galing ng ginagawang play ng mga kasama natin. Talaga namang sinusunod nila itong si Coach Hansai. Sana magpatuloy lang ito. At sana magawa nilang mapigilan ang gagawing pag-atake ng Dream Team sa kanila. Yan naman ang sabi ni Kogure. Tama ka nga, Kogure. Ang husay talaga ng mga kasama natin. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola. At tinadala na ito ni Jintoki papunta sa kanilang basket. Mga kasama, huwag nating hayaan na malamangan tayo ng Shouko. At huwag nating hayaan na magawa ulit nilang mapigilan ang opensa natin. Ngayon, humanda na kayo mga kasama. Dahil sa posisyon na ito, tayo naman ang aatake at tayo naman ang gagawa ng puntos. Yan ang sigaw ni Jintoki. Sabay atake sa depensa ng Shouko. Habang itong si Mitsui naman ay agad siyang dinipensa ng mahigpit. San ka pupunta, Jintoki? Akala mo ba hayaan pa namin na makagawa kayo ng puntos dito? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil malabong makagawa kayo ng puntos laban sa amin. Ngayon, humanda kayo dahil kukunin na namin ang kalamangan sa inyo. Yan ang sabi ni Mitsui. Sabay dumipensa na ng mahigpit kay Jintoki. Habang itong si Jintoki naman ay sobrang nahihirapan sa ginagawang depensa ni Mitsui sa kanya. Nakakaasar, nakadikit agad ang lalaking ito sa akin. At bakit ba parang sobrang taas naman ata ng stamina ng lalaking ito? Samantalang nung pinanood namin ng mga laban niya, ang bilis niyang mapagod. At hindi naman siya ganito dumipensa. Pero ngayon, parang may kakaiba sa lalaking ito. At para bang tumaas ang kanyang stamina at tumusay siyang dumipensa. Yan ang sabi ni Jintoki sa kanyang sarili na talaga namang nahihirapan sa ginagawang depensa nitong si Mitsui sa kanya. Ano na, Jintoki? Hindi ka ba makalagpas? At akala mo ba hindi kita kayang sabayan dito? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi na ako yung dating Mitsui na mahina at madaling mapagod pagdating sa depensa. Dahil lahat ng kahinaan ko ay inalis ko na sa akin. Kaya naman, ngayon humanda kayo. Dahil ibang Mitsui ang kalaban nyo ngayon. Yan ang sabi ni Mitsui na talaga namang dumidepensa. Habang itong coach ng Dream Team ay napansin ang kakaiba kay Mitsui. Itong may number 14 na Shouko. Dapat mahina na siya at pagod na ngayon. Pero bakit ganon?
Bakit ba parang hindi nagbabago ang kanyang galaw? Isa pa naman siya sa mga tina-target namin. Mukhang nagkamali talaga kami sa pagkalkula ng mga manlalaro ng show ko ah. Ibang-iba sila kumpara sa mga laban nila noong napanood namin sa video. Jintoki, ipasa mo na ang bola dali! Dahil malabong makalusot ka sa lalaking yan ngayon! Yan ang sigaw ng coach ng Dream Team. Habang itong si Jintoki naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Jade. At nang hawak na ni Jade ang bola, agad din naman niyang inatake ang depensa nitong si Ryota. Habang itong si Ryota naman ay hindi din siya pinapakawalan. Nang bigla nag-spin moves, pakaliwa itong si Jade. At itong si Ryota naman ay agad na sinabayan itong si Jade sa kaliwa. Ngunit, laking gulat ni Ryota. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Todori sa kanyang harapan. At talaga namang binigyan ni Todori ng isang sobrang solid na screen itong si Ryota. Ano? Isang screen na naman? Wala na ba silang ibang gagawin kundi mang screen? Nakakadalawa na sila sa akin ah. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na makalusot itong si Jade sa kanya. At nang malapit na itong si Jade sa kanilang basket, agad din naman itong tumalo ng mataas at gumawa ng isang jump shot. Ngunit, laking gulat nitong si Jade dahil na nga sa biglang sumulpot si Hanamichi sa kanyang harapan. Huwag kang umasa na makakapuntos ka dito, mukhang matanda. At oo, nagawa mo makalusot kay Ryota. Pero sa akin, malabong makalusot ka pa. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang malapit na ang kamay kay Jade. Ano? Ang bilis niya. At paano siya nakalusot kay Momoski? Naku po, delikado na ako dito. Siguradong isang supal pa lang aabutin ko sa lalaking ito. Yan ang sabi ni Jade sa kanyang sarili na talaga namang natataranta na. At naging dahilan na rin upang tuluyan na nga siyang masupalpal nitong si Hanamichi. Dream Team, kunin niyo na ang bola dali! Huwag niyo nga hayaan na makuha ng show ko ito! Bilisan niyo na at abulin niyo ang bola! Yan ang sigaw ng coach ng Dream Team. Shouko, isave niyo ang bolang nasupalpal ni Hanamichi! Kailangan mapasa atin ito para makuha natin ang takbo ng laban! Kaya naman, bilisan niyo na rin at pilitin niyo makuha ang bolang yan! Yan naman ang sigaw ni Ayako na naging dahilan upang magsitakbo na nga ang mga malalaro ng Dream Team at Shouko para kunin ang bolang tumilapon papalayo sa kanila. Ngunit, laking gulat ang buong manonood kahit pa ang mga malalaro ng Dream Team dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Ryota sa bolang nasupalpal nitong si Hanamichi. Huwag na kayo magpagod pa Dream Team dahil malabo nyo na ako matalo pag-usapang bilis na. Ngayon, humanda na kayo dahil kami naman ang aatake sa inyo. At sige, subukan nyo kaming pigilan. Pero ito lang sinisigurado namin sa inyo na malabo nyo mapigilan ang mga mandirigma na kupunan na show ko. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay dribble ng sobrang bilis ng bola papunta sa kanilang basket. Ang bilis! Ang bilis ng bansot na yun ah! Nakita nyo ba yun? Yung may number 7 na maliit ng show ko. Sobrang bilis niyang nakarating sa bolang nasupalpal na may pulang buhok. Kanina, nasa likod lang siya ni Todori. Pero ngayon, ando na agad siya sa bola at hawak niya na ito. Para siyang isang kidlat na bigla na lang sumusulpot. Mukhang yan talaga ang kakayahan ng bansot na yan ah. Ginagamit niya ang pagiging maliit niya para hindi siya mahalata. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamangha kay Ryota. Habang itong si Ryota naman ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla rin naman itong napahinto dahil na nga sa biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Jade. Anong akala mo bansot? Na ikaw lang ang mabilis tumakbo? Pues, diyan ka nagkakamali dahil kahit nagawa ko masupalpal na may pulang buhok nyo, kaya ko pa rin namang sumabay sa bilis mo. Kaya naman, humanda ka dahil babawiin ko ang bolang yan mula sa'yo. Yan ang sabi ni Jade na talaga namang nagawa ng mapahinto itong si Ryota. Ang bilis din ng lalaking to ah. Hindi ko inaasahan na makakahabol siya sa akin. Mukhang kailangan ko na talagang i-reset ang bolang ito. Dahil kapag tinuloy ko pang umatake sa depensa niya, siguradong magagawa niya ako mapigilan. At dahil nasa likod pa ang aking mga kasama, siguradong mapupunta sa Dream Team ulit ang bolang ito kapag nagawa nila ako mapigilan. Kaya naman, i-reset ko na lang ang bola upang makapag-isip ako ng plano. Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay huminahon at sumigaw ito sa kanyang mga kasamahan. Okay team, pumwesto na kayo dahil i-reset muna natin ang bolang ito. Humanap na kayo ng magandang pwesto para sa isang magandang play. At tumanda kayo dahil sa pagkakataon na to, tayo naman ang pupuntos. Huwag nating hayaan na magawa nila tayo mapigilan sa posisyon na ito. Kailangan makuha natin ang kalibangan mula sa kanila. Ngayon, humanda na kayo dahil sisimulan na natin ang pagkarangkada. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay dribble ng bola. Ngunit, hindi talaga siya hinahayaan ni Jade na makalusot sa kanyang depensa. Kaya naman, itong si Ryota ay nahihirapan ng husol na makawala dito. Nakakaasar, sobrang higpit talaga ng ginagawang depensa nitong lalaking to sa akin. Nakakapi ko ng kanyang depensa. Halos yakapin niya na ako sa sobrang dikit niya sa akin.
Kailangan maipasa ko agad ang bola sa aking mga kasama. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad niya din naman itong idrinibol papunta sa kanilang basket. Ngunit, bigla din naman itong napahinto. Dahil na nga sa agad siyang binantayan na mahigpit nitong si Todori. Anong binabalak mo, Rukawa? Akala mo ba ganun ka lang kadali makakalagpas sa akin? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil walang madali ang puntos na magaganap mula sa inyo. Ngayon, humanda kayo. Dahil pipigilan ko kayo na makapuntos dito. Yan ang sabi ni Todori. Habang itong si Rukawa naman ay agad ding ipinasa ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad niya din naman itong idrinibol ng mahinahon sabay sumigaw ng malakas. Team, hinay-hinay lang muna tayo. Huwag tayo masyado magmadali. Ngayon, kailangan natin gumawa ng isang maayos na play. Ikaw, Rukawa, humanda ka para sa kaliwa. Ikaw naman, Ryota, humanda ka naman sa kanan. At ikaw, Hanamichi, pati na rin ikaw, Akagi. Kayo na ang bahala sa loob ng basket. Ngayon, kailangan natin maging alerto dahil mabilis ang ball rotation ang ating gagawin. Yan ang panlilin lang na sigaw ni Mitsui habang napakalayo nito sa rainbow area. Nang bigla niyang hininto ang pagdribble sa bola. Sabay tumalo na mataas at ibinato ng palubo ang bola papunta sa kanilang basket. Nalabis na ikinagulat ng buong manonood. Kahit pa ang mga manlalaro sa loob ng court. Dahil na nga sa hindi nila inaasahan na gagawa ng puntos itong si Mitsui sa napakalayong distansya. Ano? Pumukol siya ng isang tres? Pero nababaliw na ba siya? Sobrang layo ng pwesto niya. At wala sa anggulo ang kanyang mga kamay. Kaya naman, siguradong hindi niya maipapasok yan. Mukhang desperado na may number 14 na to. Gustong-gusto niya magpakitang gilas sa atin. Pero mukhang nagkamali siya ng pagpapakitang gilas. Dahil sa pagkakataon na to, siguradong sasablay ang tirang yan. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang walang tiwala sa tira nitong si Mitsui. Habang ang bolang itinira ni Mitsui ay biglang pumasok sa kanilang basket at halos hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring. Nalabis na ikinagulat ng buong manonood dahil na nga sa hindi nila inaasahan na magagawang maipasok ni Mitsui ang kanyang tira mula sa napakalayong pwesto nito sa court na naging dahilan upang makuha na nga nila ang kalamangan sa Dream Team. At dito na nagtatapos ang Chapter 180 ng International League.